Ito na yung lugar namin, accommodation namin. At nag-break lang kami, mamaya pahinga muna, tapos trabaho na naman. Mainit. Daming uwak oh. Presko dito sa lugar namin na ito. Daming mga puno. Diyan nangingitlog yung mga uwak. Mga pugad sila dyan. Uwak! Uwak! At dito pwede kami magtanim-tanim dito. Dito sila nagtatatanim ng mga halaman sa likod. Mga saging, pigs, at kung ano pang mga halaman dyan sa loob dito. Ayan. Itutur ko kayo dito sa lugar namin, sa accommodation namin, guys. Halos ibang lahi yung mga nakatira dito. Wala ang mga Pilipino. Puro Bangladesh at saka
India, Nepali, mga kasama namin dito nag-work. Ngayon yung cabin, mga bahay-bahayan, mga ibang lahi, Bangladesh. Ayan ang lugar namin dito. Ayan, dyan nagluluto kami dyan. Lutuan namin dyan. At ito yung mga accommodation. Cabin yan. At dito may mga tanim sila mga gulay. Ayan o, kita nyo. Mga okra, saluyot. Ito kung gusto kong magluto ng saluyot. Ayan o, napakadaming saluyot o. Ayan, mayroon ding papaya. Ayan o. Maliliit pa yung mga papaya. Pag gusto mo magluto ng saluyot, ayan, ang dami yung saluyot. Lalaki. Inaano lang nila, tinatalbusan lang nila. At dito, ayan, banda rito may mga tubo-tubo sila, mga tanim. Ayan, pakita ko lang sa inyo mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Dito yung accommodation namin sa Suwayba, sa Saudi Arabia. Ayan o, kalabasa, ang taba ng kalabasa o. Pwedeng manalbos ka dyan o. Igisa mo, lagyan mo ng sardinas. May atis, may sampalok, may malunggay, kompleto. Tapos dito sa loob, ayan, meron silang saging. Na-harvest na nila yung saging. May mga spinach. Kita niyo sa loob, spinach no. Sarap mag-isa ng sardinas. Ang lalaki ng spinach oh. Mayroon na aloe vera. At ito yung meron silang dito, tubo. Ayan oh. Ming Ming, anong ginagawa mo dyan? Ayan mga tubo. Diba? Kuha tayo ng tubo. Ayan oh. Payat lang ang tubo nila dito. Hindi ka mukha sa atin, malalaki ang tubo. Ayan oh. Kuha tayo ng tubo. Dapat may kutsilyo ka dito. Ito. Nakakuha na ako ng tubo. Ayan na. Payat lang ang tubo dito. Ayan ang tubo. Kainin natin ang tubo. Sa probinsya, naalala ko yung tubuhan namin doon. Pag gusto kong kumuha ng tubo, dami sa probinsya namin, Pampanga. Doon yung talagang gawaan ng tubo sa Azucarera, Tarlac, no? Ang tamis, grabe, kahit payat siya, tamis. Dito lang muna ako papahinga. Tamis ng ano.
ng tubo. Kahit nga yung sa payat. Okay. Kami. Dapat buo ang ngipin mo dito kapag kumain ka ng tubo. Di pwedeng pustiso ang ngipin mo dito. Malalagas. Kasi may katigasan yung tubo. Ang tamis. Ito yung nakikita nyo sa Jeddah, yung ginagawang juice nila. Yung payat na mahaba. Ito yun. Ang sarap. Naalala ko yung bata ako. Nandun ako sa probinsya. Kukuha kami doon sa likod ng taniman ng tubo. Ito rin naman din. Kaka. Ang katas ng tubo na to. Kahit maliit lang siya, makata. At ang lutong. Ang katas niya, guys. Ang lutong. Naubos ko na. Ang tigas. Tigas nitong balat niya, pero pag nabalat mo na, malutong na siya. Ito naman, ano to? Ano ba to? Malunggay. Ayan o, puno ng malunggay. Masarap daw itong malunggay na yan. Kinakain daw nila ng ganito, kahit ilaw siya. Sarap nga. Para tayong Thailand. Ayan malunggay. Sarap. Itong malunggay medyo mapait-pait siya na
Ano, matamis-tamis. Ito yung marunggay. At ito naman, daon ng sampalok. Dahil tayo ng ano dito, daon ng sampalok. Asim. Daon ng sampalok. Merienda ko. Sarap. Asim. Asim. Naalala ko tong kinakain ko rin to nung bata ako. Matamis siya. Diyan na Meroy Boy. Matamis itong tubo. Mabus na. Ayan, malunggay ito. Malunggay. Sarap. Matamis-tamis. Nalam. Nabusog na ako sa kinain ko. Dahon-dahon. May ampalaya pa, oh. Ampalaya. Ayan. Kinakain daw ito ng hilaw, eh. Yung sa mataas ang diabetes, pwede daw ito kainin. Pitasin natin. Break ko ngayon, eh, wala akong makain. Naalala ko tong mga sampalok no, no. Ito sinasawsaw ko lang sa asin, kinakain ko tong dahon ng sampalok. Lagyan mo lang ng asin. Asim. Tapos itong asim. Tapos itong ano, ampalaya. Ampaip. Kain ka. Wala akong mamarinan dito, eh. Sarap niya. May halo siyang natutukal ako, kakain ako ng sampalok. Asin na mapait. Sarap. Sarap mo. Pait. Kaya na natin ang maasim. Nawala yung pait. Ayun, no? Daming tubo. Yan. Kanyo? Hindi kaya sumakit ang tiyan ko nito. Kumain ako ng tubo. Kumain ako ng malunggay. Dahon ng
Alhamdulillah. Alhamdulillah, nabusog ako. Ang palaya yun. Ang sarap, ang lutong pala nun. Gamot daw yun sa ano sa diabetes. At habang nagpapahinga ako. Ito naman guys, ito yung yung spinach. Yung kinakain ni Papay, alam niyo ba yan? Oh. Yung kinakain ni Papay. Nakikita ko lang sa mga Thailand, kinakain nila to ng ng ganito. Minsan lang yung talbos lang, yung malambot. Ayan, spinach. Kapag kinakain ni Papay ito yung nakakapagpalakas sa kanya. Ang sarap. Dami. Ayan. At ito yung kalabasa. Kita nyo? Yung talbos ng kalabasa. Sarap. Salo-salo din kinain ko. Makati. Makati yung yung kalabasa. Ano ba yan? Kati. Eh? Wala dito. Dito yung lugar ko dito sa sa Sueva. Nabusog ako. At ito yung kinakain ko na na pangalan nito. Ang palok. Para matanggal ng suya. Ayan. Tuwing isang buwan dito ako pumupunta. Dito kami nagtatrabaho at ito yung accommodation ko. Pansamantala, dahil break ko at nagala-gala lang ako. Ayan, at ito yung alam niyo ba yung saluyot? Yun yung saluyot. Ayan. Kinakain to din ng hilaw. Sinasawsaw sa bagoong, sa paste. Yung paste ng mga Thailand. Hindi ako nagbibiro guys, kinakain talaga to. Kaya nga pinapakita ko sa inyo. Kaya kung gusto niyo mag-survive o kumain nito kahit walang luto-luto, yung iba kinakain nito ng hilaw. Sinasawsaw lang sa bagoong o yung paste na maanghang. Kainin ko. Masarap niya nga lang. Malagkit. Ayan, dami Hindi mo ba nakikita yung mga yung mga kambing ang lulusog dahil nga kinakain nila fresh. Tayo din naman kaya yung ibang mga ninuno natin, mga matatanda, kumakain sila ng mga ganyan fresh. Tingnan mo ang tagal ng buhay nila kasi wala nang mga chemicals yun. Talagang fresh from the farm. At saka lalo na yung mga gulay, saka prutas, di ba? Kaya nung unang panahon, kung hindi nyo alam, iano ko lang sa inyo, ikukwento ko lang sa inyo, nung unang panahon, nung mga ninuno natin, mahilig sila sa mga gulay. Minsan inaano lang. Tingnan niyo yung mga Chinese, di ba? Kapag kumakain sila, fresh lahat. Hindi sila nagluto ng mga overcook kasi pag overcook na halimbawa nagluto ka ng ng talong, 'di ba yung sustansya yun nahuhulog na sa tubig. Kaya yung mga Thailand, mahilig din silang kumain ng mga talong na hilaw. May mga talong na nakita ko na na kinakain ilaw, ang lutong-lutong, ang sarap-sarap. Talong, ampalaya, ayun kinain ko, 'di ba? Pinakita ko sa inyo, kinain ko.
tsaka yung malunggay, pwede rin palang kainin yun. Napakasustansya ng malunggay, guys. Alam nyo ba, yan ay super vegetable, super gulay. Lahat nandiyan na yan, yung vitamin A, B, C, K, E, pangontra sa cancer, sa diabetes, sa atay, sa high blood, pampalinaw ng mata. Alam nyo ba, iyan yung kinakain ng mga lolo't lola natin noon unang panahon. Naalala ko kapag nagluluto ang lolo ko ng tinola, di ba? Tapos mayroon manok na native, papaya, malunggay, di ba? Ang sustansya. Kaya yung mga buhay nila noon, kung hindi niyo nitatanong, ang lolo ko umabot ng mga 98 o 95. Kung hindi lang siya na-aksidente, sana buhay pa ang lolo ko, alhamdulillah. At yung mga matatanda noon na mga mahilig sa mga gulay naturally, kaya tayo. Ang oras dito is anong oras na ba? Nagtatanong si kabayan. 1:47. Mag-aalas 2 ng hapon. Hi, Sharif, musa din. Kain tayo ng ng mga fresh na hilaw na mga yung saluyot. Ayan. Kinakain 'yan. Tsaka yung dahon nung wala pang mga chemicals noon, 'di ba? At inaano namin pag pinapakuha ko ng dahon ng sampalok, ang ginagawa ko, nagdadala ako ng asin, kinakain ko, yun ang merienda ko. Akit ako sa puno, hindi yung hindi yung matanda na mga dahon, yung yung bata lang. Kinukuha ko yun, tapos mayroon akong plastic, yung fishnet na may kulay, yun ilalagay ko dito sa sa likod ko. Kuha na ako ng kuha, plus yung mga bunga hilaw. Habang nandun ako sa taas, may asin ako, sige kain. Kaya alam ko kaya alam kong kainin itong sampalok, dahon ng sampalok. Yan. Kahit ilaw siya kasi wala noon, 'di ba, wala pang mga chemicals. Hindi pa yung uso yung mga pampaasim na yung nilalagay ng sinigang mix, 'di ba? Yan lang ang mga sangkap noon. Hindi kagaya ngayon yung mamasita na sinigang mix, may mga chemicals na yan. Maasim siya, lasa sampalok. Pero naturally, ang talagang masarap na sinigang, yung dahon ng sampalok. Yung sinasabi lang sinampalukan. Minsan magluluto yung lolo ko ng native na manok, di ba? Magkakatay siya, tapos ayan hindi na kami gumagamit ng mga luya, meron kaming tanglad. At meron din kaming luya, meron din kaming yung curry, yung kulantros, mga luyang dilaw kapag nagluluto kami ng biryani. Ayun, ganun. Sa probinsya namin, dahil masipag yung lolo ko, ayun, at may mga palayan sila, may mga bukid, meron kaming kalabaw, fresh from the farm, yung milk fresh talaga nanggagaling sa kalabaw, yung gatas, tapos mga itikan. Pag hapon, alam niyo yung trabaho ko, pagkagising ko ng maaga kami nagigising, ako yung tagapulot ng itlog ng itik. Nakakapagod. Meron ako dala ng basket, tapos pupunta na ako dun sa kasi dun sa namin, sa kubo namin, sa ilalim noon nandun yung mga itik. Tapos yung wala pang uso ang aircon noon, mga kapatid. Talagang ang sarap ng buhay noon. Share ko lang yung buhay namin sa probinsya. Umaalala ko yun, yung buhay ko na yun, talagang ang saya kahit na mahirap, pero ang saya kahit na hindi ako umahawak ng pera noon. Dahil ang pinaka merienda namin pag ang lolo ko, kapag nag-harvest ng kamuting kahoy, kamuting baging, inaano niya yan, pinapakulo niya, nilalagay ng asukal na pula. Ang asukal namin doon, siya mismo yung naggagawa ng asukal. Yung nakita niyo yung tubo, yung kinain ko na yun, malalaki ang tubo sa amin, hindi ganyan. Tapos inaano yung kinakatas niya, pinapakuluan, ginagawa niyang panutsa. So nilalagay niya sa garapon. Tapos pag
pagdating ng mga ano na, yun ang kinukuha namin. Nilalagay doon sa panutsa, lalagay sa kamuting kahoy. Tapos kapag nagluluto siya, alam niyo ba yung kamuting baging? Linalagay niya yan sa mga kanin. Ang sarap ng kanin kahit walang ulam. Tapos lalagyan niya ng konting asin. Nako. Kahit wala ka ng ulam, yun na lang ang kainin mo. Ang sarap ng pagkain namin nun. Tapos hindi kami bumibili ng mga yung mineral waters. Nanggagaling sa yung generator. Meron generator ng lolo ko noon, para siyang may maliit kaming swimming pool doon. Tapos doon kami naliligo, kuha kami. Tapos meron isda din, isda. Imagine niyo guys, yung buhay namin noon, ang sarap. Tapos doon sa kubo namin nakapaligid ng kulay berde na mga tanim na mga palayan. Tapos sa side meron kaming palisdaan, ang mga gurami, mga bulig, hito, tsaka maliliit na isda. Punong-puno yan. Kapag gusto namin, kapag magpepiesta na, uso sa amin kasi yung handaan Hindi naman, dahil hindi pa naman ako Muslim, uso ang piyestahan yun. Kapag piyestahan na, ayun, niya yung ilog, papatanggalin niya ng tubig. Tapos doon sa Pilapil meron mga lambat doon na maliliit, yung basta't meron siyang ng tubig, hulugan ng mga isda. Pag hinupaan niya yung ilog, lahat ang dami na uhulog, mga gurami, hito, bulig, ayan, ang dami. Siguro 2 sako isda ang gagawin namin nun. Takbuhan kami, ihiwalay namin yung malalaki. Tapos pag piyestahan na, magano kami. Alam niyo ba yung buro sa Kapampangan? Kasi gano'n ang buro, yung burong talapia, ayan, burong hito, burong bulig. Yun ang mga sausawan namin. Wala kaming mga iba-ibang mga pagkain nun, mga ganun lang pagkain namin. Tapos ang palaya, sitaw, talong, sinasawsaw namin tapos may mga yung mga kamatis ng mga tanim ng mga lolo ko. Natural talaga, as in talagang nakaka-miss yung ganun na buhay. Ngayon, ultimo lahat ng mga kinakain natin ngayon, binibili. Noon wala. Basta't ang pera lang na nun pumapasok sa amin pag nag-harvest na yung lolo ko, binibenta niya yung palay, tapos magkakapera siya, bibili lang ng asin. Hindi kami nagbebetsin yung asin, mga toyo, suka, yung mga mga gamit na simple. Pero lahat nandoon na. May manok kami doon na mga native, bibi, kalabaw, kambing, mga isda, gulay. Totoo po itong kinukwento ko na ito, hindi po, kaya yung kapag naaalala ko yun, ang saya-saya pala ng ganun na buhay. Hindi ka, unless na kagaya ngayon, wala na yung mga ganun. Tapos sa side ng mother ko yun, yung buhay namin. Sa side naman ng father ko, ganun din, marami kami mga tanim na mga iba't ibang mga punong kahoy. Yung mga yung mga bayabas, mangga, santol, siriguelas, kaimito, kamatsili, lahat ng prutas na nandoon sa taniman ng asyenda ng ng lolo ko, nandoon lahat. Suha, nagsawa ka ng suha. Ikaw na ang susuko sa mga prutas kapag season ng mga bunga ng mga halaman, mga prutas, bayabas, naglalaglagan lang. Suha, kukuha lang kami diyan sa likod. Kaimito, aakit lang kami. Walang pera noon, walang pera. Basta ang kinakain lang namin is puro prutas. Magkapera ka man, tuwang-tuwa na ako yung pisong malaki, yung Jose Rizal. Piso lang yung tuwa-tuwa na ako. Al dami mo na mabibili. Ang binibili ko noon, caramel, Baltic, yan mga na yan. Tapos yung sobrang tanda ko na yata. At lahat ng mga panahon na alam ko, kasi naranasan ko yun. Sa ngayon,
Tapos noon wala pang cellphone, di ba? Ang saya makikipaglaro ka sa mga kalaro mo. Patintero, taguan, tumbling, bahay-bahayan, lahat. Ngayon, wala na, hindi na alam ng mga kabataan yung mga laro-laro na yan. Samantalang noon, ang saya-saya, tapos maaga kang uuwi, tapos makikinig ganyang oras, makikinig ka ng simatar. Tapos yung paggabi na, gabi ng lagim. So yan, mga buhay-buhay natin noon. So ayan, napahaba na yung kwento ko sa inyo, mga kapatid, at maraming salamat sa panonood. At sana nag-enjoy kayo sa vlogs natin ngayon. At break ko. Mayan, ito ay trabaho na naman. Napakainit dito sa sa labas. At ito yung cabin namin. Diyan kami nagpapahinga. Pag ganyan oras mainit, hapon-hapon na malamig. At dito sa lugar na ito, mga kapatid, lumalamig din dito sa lugar na ito. Parang sa part of sa Makkah. Papunta doon sa Makkah. Napasok namin doon sa Makkah, sa Alit, sa Jizan. Next week doon na naman ako sa Rabik. Yan. So ayan, at tingnan nyo naman yung okra, taba wala pa siyang bunga, namumulaklak pa lang. Ayan, daming mga okra yan, namumulaklak pa lang. Last month ang liliit nito, ngayon ang lalaki na. So pagbalik ko ulit sa susunod na ay may bunga na yan. Dati meron silang dito, itik. 3, ngayon wala na eh. Ito, may bayabas din sila dito. Pag namunga to, ayan, kumukuha ko ng bayabas dito. Ito, bayabas. Alam niyo ba itong bayabas na to, kinakain ko rin itong dahon niya. Ang ginagawa ko dito, at sinasawsaw ko rin sa may asin. Pero hindi ganito kalalaki, yung lang, talbos lang ito. Ito. Ayan. Ganito. Kinakain ko yan. Tapos kukuha ko yung asin. Dahil pag hindi uso pa yung bayaba, yun yung kinakain ko, sinasasaw ko sa asin. Masarap niya. Ayan. Ngayon wala pang bunga siya. Siguro mga sunod na buwan mamumulaklak na yan. Maraming bunga yan pag parang din sa Pilipinas, guys, yung klima dito. Ayan. Papakita ko lang sa inyo yung accommodation namin dito, ha. Ayan. Dito, ayan. Sunod-sunod yung mga cabin dyan. At ito, mayroon silang mga tanim na papaya. Kung nakita nyo yung mga vlogs ko ng mga nakaraang taon. Ayan. Kita nyo. Sa susunod na vlogs ko, makikita nyo yung may mga bunga na yan. At ito, meron silang dito, yung alam niyo ba yung spinach? Ayan, dyan. So ipapakita ko sa inyo para masaya naman kayo dito sa lugar ko. Ayan, may tanim din silang mga melon. Ayan, namumulaklak na. Ayan, spinach. At alam niyo ba to, guys? Kuha tayo. Sabihin nyo parang kambing si Omar. Ayan. Ayan siya. Ito yung jerjer. Jerjer to, mga kapatid. Hindi to basta-basta na na damo. Baka isipin nyo damo. Jerjer yan. Yung kinakain natin sa sa kabsa. Ayan. Jerjer yan. Yan, meron din silang mga tanim na mga spinach. Ayan, pag gusto kong magluto ng sardinas, gigisa ko yan. Yan ako kumukuha, mga kapatid. At kapag nauso yung pamumunga ng mga melon, kumukuha din ako dyan. Nakapakuan, may pakuan din sila dyan. So ito yung jerjer. So
Hugasan ko muna kasi malikabok. Ayan, yan. Dito kami nagkakain kapag hapon. Dito sila kumakain. Ito yung ano namin, kusina. Ayan, kusina yan. Yung mga lamesa, ayan. Ang ganda dito sa accommodation namin. Oh, ito. Ito yung jar-jar. Oh. Kainin natin. Meh. Meh. Sarap. Sana may tayong ano, kabsak. Sarap, tamis. At ito yung ano, yung may mga bulaklak na yung ano, melon. Sa susunod na buwan may mga makaka-harvest na tayo ng melon na yun. Namumulaklak na yung melon nila. May mga bunga na rin maliliit. Yan ba yung bunga niya? Ayan o. May mga bunga na. Ang sarap. O, diba? So, yan yung accommodation namin, guys. At doon yung mga service ng ano, mga sasakyan. Ayan. Hindi ka makakapasok dito. May mga gate doon yung police, yung suruta. Hindi ka makakapasok dito. Ang mga nakatira lang dito, walang mga Pinoy dito. Ang mga Bangladesh lang ang nakatira dito, tsaka Nepali. Dalawa lang kaming Pinoy ang nandito. At doon din, parang wala akong nakikita mga Pinoy, pang Pakistan lang ang mga nandoon nakatira. Ayan, kapag hapon na yan, merong akong service na ano, bike. Ayan, mamili ka kung anong sinong gagamitin mo na bike dyan. Ayan, ha? At ayan yung mga bahay-bahay ng mga Bangladesh, mga Nepali. At dito sa likod, ayan, meron din silang mga tanim na mga, kikita nyo, mga malunggay. Ayan, yan ang malunggay. Kapag gusto kong magtinola, ayan, kapag pakbet. At heto, meron ding shit silang ano, kita nyo, pakita ko yung alokbati. Alam niyo ba yung alokbati? Ayan, kapag gusto kong magmunggo, walang ako ng mga talbos dyan, fresh from the farm. Ayan. Yan yung alokbati nila na tanim. Maraming tanim sila alokbati yan. Ayan, dyan ako nangunguha ng ano, gulay ko. Ayan, meron din silang malunggay. Dito din sa likod, pinakita ko lang ng lugar ko dito. Sa likod yan. Ayan yung mga uwak namin na alaga. Uwak! 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 Ayan, mga uwak. Nakakatuwa, di ba? Ang ganda. At ayan, dito sa likod namin is disyerto na, mga kapatid. Disyerto na dyan sa likod namin. At ayan, yung okra din namin, no? May mga bunga na dyan sa accommodation ko. Ayan, may mga bunga na yung okra yan. Masarap din kainin tong okra na yan, malutong. Pwede din kainin ng hilaw yan. Pero wag na, baka magalit yun. Uwak! 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 Ang dami mga uwak dito. Uwak! Uwak! Daming uwak, oh. Pag ano yan, pag umaga, binibigyan ko sila ng pagkain dyan
Diyan ko sa pinapakain. Sisibabaan naman sila. At ayan, mga pusa ko naman, mga alaga. Ito si si Memong. Memong! Shhh. Ito naman si Memang. May mga pangalan yan. Memang! Shhh. Yun si Memong. Yun naman si Bebang. Bebang! Yun naman si Kulasa. Kulasa! Shout out sa mga followers mo dyan. Kaso duling ka eh. Duling ka. Kulasa. Hello! Shout out. Ito naman si Bebang. At ito naman si Kulit. Si Kulit, ayan. Mabait yung mga pusa sa akin kasi pinapakain natin. Si Kulit. Si Kulit. Meow. Ano? Kumain na kayo? Hindi pa. Oo. Kumain ka na. Na? Ikaw, kumain ka na? Hindi pa. Mamaya, hindi pa rin ako kumakain eh. Mamaya, papakainin kita ha? Na? Ayun yung alaga ko dito. Ito si si Garfield. Shout out. Shout out karo kay Sharif. Sharif, bye. Shout out karo kay Sharif. 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 Huwag ka papasok dyan sa pit ko. Ayun yung mga pusa namin dito. Ayan si Kulaso. Kulaso. Ming. Shout out ka raw. Shout out ka raw, Kulaso. Ming. Shout out ka raw. Ganda ng pusa ko na yun, si Kulaso. Ayun naman si Kulasa. Kulaso. Ayan. Ayan mga pusa namin dito. Pag nandyan na ako, yan, nagsisidatingan na sila. Mamaya papakainin ko yan. Kulaso. Ha? Sige mga kapatid, maraming salamat sa panonood at magpapaalam na ako. At work na naman ako, nag-break lang ako. Enjoy watching!